with Maymay expected to hit Region 1, let's now check up north with News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, at this point, nasan ka ngayon and what's the situation like? Diego, sa mga oras na ito, nandito ako sa Barangay Poro sa San Fernando City sa La Union. Isa to sa mga coastal barangays ng lungsod na kung saan nakakaranas na ngayon ng malakas na buhos ng ulan at malalakas din na hampas ng alon dito sa may Dalampasigan. Actually, just to give you an idea, hours before or this morning, talagang halos walang naramdaman na pag-ulan. Umaraw pa nga at halos kalmado pa itong dagat. But actually, just this 2 in the afternoon, dito naramdaman yung malakas na buhos ng ulan na maaaring ito na, no, yung bahagi ng bagyong Maymay na sinasabi nga rin ng Pag-asa. Sa kaya naman, dito sa barangay, talaga naka-ready na sila just in case na magpatupad ng forced evacuation para sa mga residente, lalo yung mga nasa coastal areas. Other barangays already had their evacuees so far, dahil ito yung mga senior citizen, may mga kapansanan at kababaihan usually. And even yung mga kabataan. No? But again, ito ay preemptive pa lamang. Pero ngayon mukhang iuutos na ng city government na magpatupad ng forced evacuation in a little while para nga hindi mabulaga, lalo't ang pinangangambahan gabi tatama lalo yung mas malakas pa na boost ng ulan. And with that, yung pinapakita namin sa inyo ngayon na visuals, yung flooding na yan, initially, yan yung nangyari in the past days, no? In San Fernando, yung mga main roads nila talaga ay talagang binaha, pero it subsided already, nag-recede na yung flood dahil tumigil naman na yung ulan. Pero ngayon, na ganito na naman yung buhos ng ulan, ito yung pinangangambahan nila na baka magdulot ulit ng mga pagbaha and otherwise baka storm surge pa nga, lalo dito sa mga coastal areas. Yung kanina, nakita nyo rin, naka-preposition na yung mga emergency vehicles and other rescue boats na maaaring gamitin just in case na kailanganin. Diego. Yes, Mon, buti nabanggit mo yung na preposition kasi I wanted to ask you, kausap natin, Mon, kanina ang Pag-asa and mukhang ang peak ng pag-ulan will be around tonight pa. And all the way possibly till tomorrow. Ngayon ang question ko, madami kayong video pinadala, bahana, at hindi pa ito peak. No? So aside from that, may mga rescuers on standby and talagang cleared out na ba lahat ng barangay? In the event na na talagang impossible ang mga roads, ano ang magiging logistical backup ng LGU? Okay, first question is kung may mga baha pa ba dito sa La Union. Most of the roads na nakita natin mga baha kanina sa mga videos, nag-subside na siya at talagang nakatulong yung pagtigil nga ng ulan kahapon hanggang kaninang umaga, kaya mas bumaba na yung level ng mga tubig na dinulot nga no ng mga pag-ulan mula nung Sunday ng gabi hanggang Monday, halos buong araw yan. And then kahapon halos pahina naman ng ulan hanggang kaninang umaga. So nakatulong ito para kahit paano yun nga at least may paraan pa para makapag-clear ang mga authorities ng mga napuno na no ng mga water system or waterways ng probinsya. Second question, yung mga responders, rescuers, lahat naka-standby na. Actually, here in La Union, naka-red alert yung itinaas nilang status just for this Typhoon Maymay. Actually, mula pa nung itong Typhoon Luis at saka yung mga habagat na nararanasan dito, itinaas na nga yung red alert at naka-ready in case na magpatupad ng mga evacuation. Ang kinukumpara kasi nila dito at kinatatakot nila, yung bagyong Emong that happened July last year, na kung saan tumama rin ito sa kasarapan ng tulog ng mga residente. That's right. At dito mahihirapan din yung mga responders, mga rescuers, in case na doon pa lamang magpapalikas ng mga residente. That's why here in Barangay Poro, mukhang nag-aantay na lamang sila ng go signal ng city government para mag-forced evacuation na sa mga oras na ito. Diego. Mon, ano yung tugon ng LGU? Because San Fernando, La Union and that strip, that is a tourist area, no? In case na may mga tourists pa in those resorts, ano ang mangyayari sa kanila? We asked the governor himself, no, Mario Ortega, regarding this one, especially talagang tourist destination itong La Union, kung paano ba yung mga surfers no, or yung surfing activities. Ang sabi naman niya, dinidiscourage nila during this kind of may typhoon at saka syempre masama nga talaga yung panahon technically. Ang sinasabi kasi niya, may mga ilan daw talaga, lalo yung mga professional surfers na they want this kind of thrill pero they don't want naman yung provincial government ng casualties kung sakasakali. Kaya
they are discouraging this kind of water activities including surfing para nga maiwasan ng anumang mga aberya dito sa lugar. So mukhang pinapaalalahanan na rin lahat ng mga resorts at saka yung mga iba pang mga tourist-related mga establishment dito sa province. Diego. Yun, that's why I wanted to ask you, ano yung official advisory ng provincial disaster risk reduction, no? In terms of tourists coming in, class suspensions, work advisory? In terms of, yun nga, ang sinabi lang ng provincial governor is discourage yung mga water activities. Discourage ang word. Okay. Specific yung surfing. Pero sa pasok, nag-suspend na ng klase ngayong araw ang provincial government dito sa buong La Union yan dahil malaking bahagi ng probinsya ang talaga nakataas na nga sa signal number 2, yung warning signal dito sa province due to Typhoon Maymay. Diego. Alright, well, keep us updated. News 5 correspondent Mon Gualvez, mag-ingat kayo dyan ng team mo. We'll talk to you again in a bit.